Uy, umayos ka nga dyan, Marco. Natatawang sabi ni Daniel habang marahang tinapik ang ulo ng bata gamit ang suklay. Isa lang ang utak ko, panggupit lang. Hindi pang salba ng tenga mo kung maputol ko yan. Kuya Daniel, ayusin mo naman po. Reklamo pa ng bata sa kanya. Pasalamat ka nga at libre kang nakakapagpagupit sa akin. Inayos ni Daniel ang ulo nito. Kayo ang pagpapraktisan ko at hindi pa ako marunong gumamit nitong razor. Nagtawanan ang ibang mga batang nanonood. Napasimangot si Marco pero sumunod din at umayos ng upo. Tinabas ni Daniel ang makakapal na bangs ng bata habang mahina siyang humuni ng isang pop song. Mula sa bintana ay sumigaw ang kanyang ina. Daniel, huwag mong kalimutang painumin ng tubig yung mga bata. Mainit ngayon. May merienda dito. Pakainin mo. Ayusin mo rin ang gupit sa kanila. Lago tayo sa mga magulang ng mga yan kapag may kutab at naging pangit ang gupit. Opo, ma. Sabi ni Daniel nang hindi tumitigil sa paggupit. After nito, Mr. Pogi ka na, Marco. Kinindatan niya si Marco na nakangiti kahit wala nang dalawang ngipin sa unahan. Matagal niya nang ginagawa yon tuwing Sabado ng hapon. Libreng gupit para sa mga bata sa barangay. Para na rin siyang nagsasanay. Hindi naman lihim ang pangarap niya. Gusto niyang balang araw ay magkaroon siya ng sarili niyang salon. Pagkatapos ng huling gupit, maingat na sininop ni Daniel ang mga buhok gamit ang pinaglumaan nilang walis tambo. Bumaba na ang araw. Papunta na sana siya sa loob para linisin ang gunting ng may aninong sumulpot sa may gate. Lauro! Tawag ni Daniel nang makita ito. Akala ko may basketball practice ka ngayon. Kamot ulo si Lauro habang nakangiting nakatayo sa may gate. Tumakas ako. Sabi ko, may group project. Project mo talaga ako, no? Biro ni Daniel, pabulong lang para hindi marinig ng kanyang ina. I miss you. Napangiti naman si Lauro at bumulong din. Sabay marahang kurot ng kanyang pisngi. I miss you too, Daniel. Ikaw talagang project ko pong matagalan. Date tayo mamaya. May lihim silang relasyon ni Lauro. Ilan lang ang nakakaalam. Hindi pa rin naman kasi lumalantad si Daniel na bading sa harap ng kanyang pamilya. Medyo natatakot pa rin kasi siyang umamin tapos hindi matanggap. Pero hanggang niyang malaman ng mga ito dahil nasa kilos niya naman at lambutin talaga siya. Samantala, kabaliktaran ni Daniel si Lauro. Lalaking lalaki pa rin tingnan ng boyfriend niya at mas tigasin. Pero alam niyang sa puso at isipan nito, bading din ito. Nagmamahal ito ng tulad niya. Alam ng pamilya at tanggap naman. Pero sa ibang tao, hindi na lang nila ipinagsasabi. Pareho sila ni Lauro na klase ng mga bading na talagang bading. Hindi sila nagsosuot ng mga pangbabae. Nagpapahaba ng buhok at umaasta na parang babae. Bading lang talaga silang dalawa na parehong nagmamahalan. Mama, labas lang po ako. May gagawin lang po kami ni Lauro. Paalam niya sa kanyang ina. Sumigaw naman pabalik ang mama ni Daniel. Bumalik ka agad. Sumalubong siya kay Lauro at isinara ang gate. Hinawakan agad nito ang siko niya at pasimpleng hinaplos. Natigilan si Daniel at napangiti. Sa isang hawak lang na yon, tila naglaho ang lahat ng pag-aastang matatag. Tumingala siya kay Lauro sa mga matang laging lumalambot tuwing siya ang tinitingnan kahit palihim lang. Pwede namang bukas tayo magkita. Ikaw talaga. Bulong ni Daniel sabay hatak rito papunta sa sulok ng bakuran, kung saan nakaharap ang mga upuan sa bukid. Hanggang 7:00 lang tayo. Gusto mong maglakad sa plaza? Alok ni Lauro habang sinusulya pa ng ulap. Nag-alinlangan si Daniel saka tumango. Sige, wait. Babalik lang ako sa loob. Magpapalit lang ako. Mukha pa akong nasalanta ng 5 sakuna. Yun na nga ang ginawa nila. 15 minuto ang lumipas, naglalakad na silang magkatabi. Hindi magkahawak, pero hindi rin magkalayo. Akala ng lahat, magkaibigan lang silang sanggang dikit. Pero ang hindi alam ng mga ito,
May namumuo ng ibang klase ng pag-ibig sa pagitan nilang dalawa. Maingay ang plaza. May nagtitinda ng kwek-kwek. Magkasintahang nagbubulungan sa mga upuan, matatandang nag-aaway habang umiinom ng soft drinks. Naghanap sila ng tahimik na pwesto. Umupo si Daniel sa bato sa gilid at nanatiling nakatayo si Lauro. Dumampi ang mga kamay nito sa mga daliri ni Daniel. Napapaisip ka ba? Mahina ang boses ni Lauro. Kung ganito pa rin tayo pagtanda natin. Napalingon si Daniel. Ganitong paano? Nagtatago. Napabuntong hininga si Lauro. Bading ako, pero tanggap naman ako ng pamilya ko. Ayoko lang ipangalandakan lahat kasi may mga mapanghusga. Ang mga hilig ko, basketball, kung ano-anong panlalaking gawain. Pero alam ko sa sarili ko na bading din ako. Kaya lang, hindi naman maiintindihan nyo ng iba. Kaya mas safe na lang na huwag sabihin. Tumango si Daniel at mataman itong tiningnan. Hindi ko alam. Siguro hindi. Nagbabago ng mundo. Pero mabagal pa rin. Feel ko, may idea na naman ang family ko na bading ako. Hindi lang nila ako dinediretso. Lauro, sa kilos ko pa lang. Halatang halata na. Tapos ngayon, boyfriend pa kita. Napanguso naman si Lauro. Ang tagal din bago kita napaamin. At tinanggap mo na ako talaga ang mahal mo. Minsan gusto ko na lang ipagsigawan na may relasyon tayo. Hawakan ka sa gitna ng kalsada. Yakapin ka habang nanonood ng sine. Yung wala akong takot. Pero alam kong ikaw, meron. Hinawakan ni Daniel ang kamay nito. Ako rin. Pero kahit tahimik tayo ngayon, hindi ibig sabihin na hindi totoo, diba? Tumingin si Lauro sa kanya. Hindi. Totoo to. Sa lahat ng bagay na hindi ako sigurado, ikaw lang yung malinaw. Napakabilis ng pintig ng puso ni Daniel. Lauro, gusto ko tayong dalawang mag-manage ng pangarap mong salon. Biglang sabi ni Lauro at ngumiti ng matamis sa kanya. Pag may salon ka na, ako yung tagatanggap ng appointment. Ako yung mag-aasikaso ng mga kliyente. Ikaw sa gupit, ako sa negosyo. Power couple tayong dalawa. Mahinang natawa si Daniel. Power couple? Tapos sa likod ng palengke yung salon. Tinulak siya ni Lauro ng bahagya. Bakit? Hindi mo na ba pangarap yon? Pinisil niyang ilong nito. Salon ko? Oo, pangarap ko pa rin. Pero ikaw, nakasama sa planong yon. Mas pangarap pa kita. Katahimikan ang sumunod na sandali. Pero hindi nakakailang. Sa taas nila, unti-unting sumisilip ang mga bituin na parang pangakong nagliliwanag sa langit. Naramdaman niya pa ang haplos ni Lauro sa kanyang kamay. Daniel! Bulong ni Lauro habang hayagang hinahawakan na ang kanyang kamay. Pangako, kahit anong mangyari, ako pa rin ang kasama mo hanggang dulo. Hindi man nila matanggap lahat ang relasyon natin, hindi pa rin kita iiwan. Pinisil ni Daniel ang kamay nito. Kahit pa di tayo tanggap ng mundo, ako rin, hindi kita iiwan. Ngumiti si Daniel habang may luhang dumaloy sa pisngi. Kung ganun, sapat na yon. Para sa ngayon, para sa lahat, sapat na. Habang pauwi silang magkatabi, paminsan-minsang magkadikit ang kanilang mga braso, hindi alam ni Daniel kung anong hinaharap ang naghihintay. Pero sa sandaling yon, habang hawak ang kamay ni Lauro, alam niyang may pagmamahal siyang maipaglalaban. Mapalad siya dahil hindi naman lahat ng bading may nakikitang puro na magmamahal sa mga ito. Kahit hindi sila bigyan ng parada ng mundo kapag lumabas ang katotohanan, magmamarcha pa rin siya sa tabi ni Lauro. Sige na, bulong ni Lauro. Baka lumabas pang tatay mo. Pumasok ka na. Mahinang tumawa si Daniel. Si Papa? Tulog na yun sa ganitong oras. Baka nga nauna na silang kumain sa loob. Medyo natagalan din tayo. Napasarap ang kwentuhan natin. Nagkatitigan silang dalawa. Medyo nag-aalala pa si Lauro sa kanya. Kaya napangiti si Daniel. Kaya naman yumuko siya at humalik ng mabilis sa pisngi ni Lauro. Nanlaki ang mga mata ng kanyang boyfriend. Daniel, baka mahuli ka. Natawa na lang siya. Wala yan.
Ngunit bago pa man tuluyang makabitiw ang mga kamay nilang magkahawak, isang tinig ang bumasag sa pagitan nilang dalawa. Daniel! Parang naubos ang hangin sa baga ni Daniel. Napalingon siya at nakita sa pintuan si Mang Ernesto, ang kanyang ama. Nakapamewang ito at nakatingin sa kanilang dalawa. Agad bumitiw si Lauro, umurong ng isang hakbang na parang nakuryente. Nanigas ang katawan ni Daniel. Malakas ang tibok ng puso niya na parang wala na siyang ibang naririnig kundi iyon lamang. Pasok ka na! Kung ano pang ginagawa mo dyan. Ang boses ng kanyang ama ay mababa at nakakatakot. Pa! Simula ni Daniel habang nanginginig ang tinig. Tumingin siya kay Lauro na tumangulang bago mabilis na tumalikod. Lumakad palayo sa iskinita ng hindi lumilingon. Mas okay na umuwi ito kaysa paharapin sa kanyang ama. Parang nabuhol ang mga tuhod ni Daniel habang pumapasok siya sa bahay. Sa kusina, nakaupo si Mang Ernesto sa bangkito. Isang kamay sa tuhod at ang isa na may minamasahe ang sentido. Papa, pasensya na po. Nauutal niyang sabi habang nanginginig ang mga daliri niya. Maupo ka. Sumunod si Daniel. Tahimik lang si Mang Ernesto at parang hindi makapaniwala. Para bang pinoproseso pa nito ang mga nakita kanina. Alam mo, wika nito sa wakas. Bata ka pa lang, napapansin ko na. Yang kilos mo, yang pananalita mo. Pero kahit kailan, hindi ako nagtanong. Kasi sabi ko, baka face lang na lalambutin ka lang talaga. Bumuka ang bibig ni Daniel pero wala siyang masabi. Mainit ang mata niya, pilit binabalik ang mga luhang gustong kumawala. Hindi kita pinilit na magpanggap. Pero umaasa ako. Bumuntong hininga si Mang Ernesto saka tumingin sa anak. Umaasa akong baka piliin mo na huwag na lang para hindi ka masaktan. Napakagatlabi si Daniel. So, ayaw niyo po talaga? Matagal siyang tinitigan ng ama. Hindi ko gustong maging bakla ka. Hindi dahil nahihiya ako, Daniel. Pero dahil alam ko kung gaano kasakit ang mundo para sa kagaya mo. Natahimik silang dalawa. Alam niya naman na mas mahirap sa bading ang mundo, lalo na kung hindi matanggap ng mga taong nakapaligid. Akala mo siguro dahil uso na ay tanggap ka na. Hindi, marami pa ring tao dyan na tatawa sa'yo, magpaparinig, manunulak sa jeep. Ayokong madurog ka. Anak kita at alam kong mahina ang kalooban mo. Kaya ayokong masaktan ka, Daniel. Malumanay na sabi ng kanyang ama. Tumulo ang mga luha ni Daniel. Yun ang unang beses na umiyak siya sa harap ng kanyang ama simula nang maging teenager na siya. Papa, huminga ng malalim ang kanyang ama. Hindi ko lubos maintindihan ang lahat ng yan. Pero ito ang alam ko. Anak pa rin kita. Ikaw pa rin yung batang buhat-buhat ko tuwing may lagnat ka. Kahit bakla ka, kahit mahal mo yung si Lauro, kahit na hindi ko maintindihan kung bakit lalaki rin ang mahal mo, anak pa rin kita kaya pipilitin kong intindihin. Sumabog na ang hikbi ni Daniel. Tumayo siya at sandaling nag-alinlangan bago tumakbo papunta sa bisig ng ama. Yumakap siya ng mahigpit dito at ibinaon ang mukha sa dibdib nito. Sorry po, Papa. Bulong ni Daniel sa gitna ng pag-iyak. Gusto ko lang naman pong maging masaya. Hindi ko rin naman po ito ginusto. Pinilit ko pa rin naman pong maging lalaking lalaki. Pero bigla ko na lang pong naramdaman at tinanggap sa sarili ko na bading ako. Hinagod ni Mang Ernesto ang kanyang likod. Alam ko, anak. Alam ko. Tahan na. Lalambot-lambot ka, bata ka pa lang. Kaya alam kong kailangan ko ng asahan to. At sa bahay na dati tahimik pagdating sa mga bagay na hindi binabanggit, ngayong gabi, narinig ang uri ng pagmamahal na hindi palaging madali pero totoo. At para kay Daniel, sapat na yon.
Kapag tanggap siya ng pamilya at mga taong mahal sa buhay, sapat na yon kahit pa ibaba siya ng buong mundo. 2 araw ang lumipas bago muling nakita ni Daniel si Lauro. Nagkita sila sa school. Dumating si Daniel na may dalang supot ng banana cue at palamig. Natawa si Lauro nang makitang may dala siyang pagkain dahil may dala rin itong merienda. Sa relasyon talaga nila, pareho silang mapagbigay. Kaya alam niyang kung anong mayroon sa kanila ni Lauro, puro yon at walang halong panggagamit o pagpapanggap. Inilapag nito ang dalang merienda. Anong nangyari? Pinagalitan ka ba? Ayokong umalis at samahan kang umamin. Kaso alam kong mas mahihirapan kang magpaliwanag kung kasama mo ako ron. Issue mo yan sa pagitan ng pamilya mo, kaya hinayaan na muna kita. Iniabot muna ni Daniel ang isang stick ng banana cue bago sumagot. Hindi, napahamin ako nang wala sa oras. Nag-iyakan pa nga kami ni Papa. Napakunot ang noo ni Lauro. Si Mang Ernesto? Nakita niya tayo. Nakita kanyang nakayakap sa akin saka nakakahiyaman yung halik pati. Huminto si Daniel sandali na parang may bumara sa kanyang paghinga. Akala ko lalayas ako nung gabing yun. Handang-handa na ako. Pero matagal na naman palang inaasahan ni Papa na talagang bading ako. Hinaplos ni Lauro ang balikat ni Daniel. Masaya ako na sabi mo ng totoo sa kanila. Masaya rin ako na tanggap ka nila. Masaya rin ako. Akala ko palalayasin ako o pipilitin ako magbago. Nanginginig ang tinig ni Daniel. Pero hindi siya sumigaw. Hindi siya nagmura. Ang sabi lang niya, hindi niya gustong maging bakla ako. Hindi dahil nahihiya siya, kundi dahil natatakot siyang masaktan ako. Kalagayan ko lang at nararamdaman ko ang iniisip niya. Hinawakan ni Lauro ang kanyang kamay. Mahal ka ng mga magulang mo. Ipinatong ni Daniel ang ulo sa balikat ni Lauro. Parang unti-unting nabawasan ang bigat ng kanyang takot. So, ibig sabihin nito, bulong ni Lauro. Alam na ng pamilya mo ang tungkol sa akin. Tumango si Daniel. Alam nilang bakla ako. Pero hindi ko binanggit ang pangalan mo. Hindi pa. Pero sa nakita ni Papa, alam ko may idea na yon. Hindi na lang ako diniretso. Siguro, one at a time muna. Siyempre, hindi pa rin nagsisingkin na bakla ako. Pinaprocess pa. Kaya baka pinaprocess pa rin nila na boyfriend ko ang pinakalala ko lang na best friend. Mahinang tumawa si Lauro. Sige. Saka, mata man niyang tiningnan ng binata. Gusto ko munang malaman kung hanggang saan ka willing. Hindi ko ipapakilala ka sa pamilya ko kung hindi rin ako sigurado kung kasama ka pa sa mga plano ko sa buhay. Napakurap si Lauro. Siyempre, kasama ako. Bakit mo naman naisip yan? Palagi nga nating pinag-uusapan. Hindi naman ako papasok sa relasyon na to nang hindi ako seryoso sa'yo, Daniel. Napanguso naman si Daniel at hindi maitago ang kilig. Katatapos lang tanggapin ng tatay ko ang isang napakalaking bahagi ng pagkatao ko. Pero ikaw, paano kung dumating ang araw na mapagod ka? Paano kung dumating ang panahong mahirap na makitang magkasama tayo? Na hindi mo na kayaning manatili. Saka ang bata pa natin. Paano kung ma-realize mo na mas okay palang babae kaysa sa akin? Kasi alam nating bading ka rin. Pero alam kong lalaking-lalaki ka pa rin umasta. Napayuko si Lauro at pinaikot ang stick ng banana cue sa pagitan ng mga daliri. Hindi ako sigurado sa maraming bagay, Daniel. Pero sa'yo, lagi akong sigurado. Ikaw lang ang parte ng buhay ko na malinaw. Hindi lang ako naglalaro dito. Ginawa kitang boyfriend kasi seryoso ako sa'yo. Napasinghap si Daniel. Parang sumabog ang damdamin niya sa bawat salitang binibitiwan ni Lauro. Kung ganun, patunayan mo. Sana lahat ng pangako mo matupad sa akin. Manatili ka hanggang sa tumanda tayo. Na wala na tayong pakialam sa sasabihin ng iba. Manatili kahit mahirap, kahit tahimik, kahit nakakatakot. Kaya mo ba yon? Hinawakan ni Lauro ang kanyang kamay at pinagsama ang kanilang mga daliri. Kaya ko yon. Mananatili ako. Pangako. Tahimik silang nanatili sa ganoong posisyon habang unti-unting lumulubog ang araw. Minsan, parang ang hirap maniwala.
Pero yun naman talagang totoo na kahit karamihan sa mga bading dumadanas ng kamalasan, isa naman siguro siya sa mapalad. Lumipas ang mga taon, sila pa rin ni Lauro. Matatag pa rin naman ang kanilang relasyon. Si Daniel nakatapos ng nursing kaya nurse na siya sa isang public hospital. Si Lauro naman hindi nakapagtapos kaya nagtrabaho sa factory bilang factory worker. Gayunpaman, ganoon pa rin ang relasyon nilang dalawa. Matatag pa rin na gaya ng bato. Pero kahit nurse na si Daniel, hindi niya pa rin mabitiwan ang pangarap na salon. Pagugupit naman kasi talaga ang kanyang hilig. Pero sa pagiging nurse siya bumagsak, kaya tinanggap niya na lang. Tuwing Sabado at Linggo, nagugupit pa rin siya para kahit doon, magawa niya pa rin ang kanyang gusto. Pangarap niya pa rin ang salon. Sabi ko naman sa'yo, huwag mo na akong sunduin, Lauro. Pagod ka na sa trabaho mo. Malumanay na sabi ni Daniel. Ngumiti naman ito. Ayos lang. Hindi pa naman masyado. Saka pagod ka rin naman. Sa mga ganito na lang tayo nagkikita. Kaya mas nawawalang pagod ko kapag sinusundo kita. Alam mo naman na ikaw ang lakas ko, Daniel. Mahina siyang tumawa. Nang bola ka pa talaga. Mas lalo akong nai-stress sa kakornihan mo. Sumakay na siya sa motor ni Lauro. Napangiti siya nang makitang ingat na ingat ito roon. Alam niya kasi kung paanong pinag-ipunan ni Lauro ang mga gamit na gusto nito. Si Lauro ang factory worker, pero minsan ito pa ang nag-aabot ng pera sa kanya. Hatid sundo si Daniel para makatipid. Simula kasi nang makapagtrabaho siya, si Daniel na ang breadwinner ng pamilya. At sa dami ng mga gastusin, may darating pang problema. Isang gabi, habang minamasahe ang mga binti ng ama sa bahay, napansin niya ulit ang pamamaga. Masakit po ba? Tanong ni Daniel. Kaunti lang. Sagot ni Mang Ernesto at napangiwi. Wala yan. Huwag mo nang intindihin. Magastos magpa-check up. Nurse ka naman at okay na yan. Napayuko si Daniel. Hindi po to basta lamig pa. Kailangan na po nating ipatingin. May extra pa naman po ako. Kapag wala, ihiram na lang po muna ako kay Lauro. Nagpapahiram naman po ng pera ang boyfriend ko. Ang pagpapatingin ay may mga katumbas na pera. Ganon din ang gamot. Nurse si Daniel pero wala silang ganoon. May sinasahod siya pero kulang na kulang pa rin. At 2 linggo pa lang ang lumilipas, bumagsak si Mang Ernesto sa kusina. Ana, tumawag kang tricycle. Bilisan mo! Tawag agad ni Daniel. Kapag ibang pasyente, hindi siya natataranta. Pero kapag pamilya at mahal sa buhay, labis ang takot na nararamdaman niya na hindi siya makapag-isip ng tama. Pagdating nila sa ospital, doon na nila nalaman na may komplikasyon sa bato ang kanyang ama. May alta presyon at impeksyon. Hindi na makasabay si Daniel sa dami ng medical terms kahit nurse pa siya dahil sa dami ng bayarin. 20,000 muna para sa initial laboratory. 20,000 muna para sa initial labs, Nurse Daniel. Ani sa kanya ng kasamahan niyang nurse. Mas maganda kung ililipat siya sa private hospital, 'di ba? Sabi ni Doc. Napabuntong hininga na lang si Daniel. Hindi lang yon ang kanyang magiging gastos. Mahabang gamutan, kaya kailangan nilang kumayod ng mas maigi. Kinabukasan, nakaupo si Daniel sa kantin ng ospital. Nakatitig sa malamig ng instant coffee. Nanginginig ang kamay niya sa labis na problema. Wala nang laman ng ATM. Nag-aaral pa ang mga kapatid. Tahimik na umiiyak gabi-gabi ang kanyang ina sa tabi ng kama ni Mang Ernesto. At ang pinakamasakit, may trabaho siya araw-araw, pero kulang pa rin. May nag-alok ng trabaho sa kanya sa Canada, pero hindi niya tanggapin dahil ayaw malayo kay Lauro. Sinasabi niya sa sarili niya na kaya naman niya kahit sa Pilipinas siya magtrabaho. Pero ngayong sunod-sunod ang problema at mga bayarin, mukhang kailangan niya na talagang mag-ibang bansa. Kinagabihan, sinabi niya sa pamilya. Mag-a-apply po akong mag-abroad. Sabi niya habang kumakain sila. Nabitiwan ng ina ang kutsara. Anak, totoo ba yan? Tumango si Daniel.
caregiver po sa Canada. Malaki raw ang kita. Sayang po yun. Hindi naman po lahat natutulungan katulad ko. May kilala po ako na matutulungan ako makapasok doon. Kapag makapag-abroad po ako, sapat na para mabayaran lahat ng utang. Sapat para papag-aral po ang mga kapatid ko. Kailangan na rin po ng maintenance ni Papa. Gusto ko naman po na tumagal pang buhay niya. Natahimik sila sandali. Nakikita niya sa kanyang inang guilt. Kulang na lang sabihin nito na ayaw naman talaga nitong maging breadwinner siya. Gayunpaman, mahirap talaga ang buhay nila ngayon at hindi na rin kaya ng magulang niya na magtrabaho pa. Akala ko ba gusto mong magtayo ng salon? Tanong ni Nene. Paano yun, Kuya Daniel? Gusto ko pa rin. Tutuparin ko pa rin naman yun. Sagot ni Daniel. Pero ngayon, hindi ko kayang maging makasarili. Kailangan ako ng pamilya natin. Umiyak ang nanay niya. Hinawakan siya ng ama na halos wala ng lakas. Alam na ba to ni Lauro? Mamaya po, kakausapin ko po ang boyfriend ko. Magkikita po kami. Anak, mahinang sabi ni Mang Ernesto. Ayoko sanang umabot sa ganito. Pero salamat. Sana hindi kita naitulak sa ganitong buhay. Umiling si Daniel. Hindi nyo rin naman ako itinutulak pa. Ginagawa ko lang ang tama. Kusa ko pong ginagawa kasi mahal ko po kayo. Marami rin naman po kayo naging hirap at sakripisyo para maging nurse po ako. Kinabukasan, nagpunta si Daniel sa bahay ni Lauro. Day off nito kaya walang pasok. Nang makita siya, naging malawak agad ang ngiti ng kanyang boyfriend. Pero mabilis na nabawi sa balitang hatid niya. Mag-abroad ka? Mahinang tanong ni Lauro at titig na titig sa kanya. May sakit si Papa. Simula ni Daniel. At aalis ako. May opportunity. Sayang naman. Pakiramdam ko ito nang binibigay sa akin na solusyon. Alam mo naman, matagal ko na rin nilulook forward ang pag-abroad dahil nahihirapan na akong buhayin sila sa ganito lang ang sahod ko. Ayoko naman na palaging umuutang sa'yo. Hindi mo naman responsibilidad ang responsibilidad ko, Lauro. Bumaba ang mga kamay ni Lauro. Tinutulungan kita kasi mahal kita. Mahal mo sila at alam kong malulungkot ka kapag hindi ka nakapagbigay. Kailangan ba talagang umalis? Papuntang Canada, may pinsan ako doon. Actually, kahit hindi pa rin ako sigurado, inaasikaso pa rin nila ang papers ko. Just in case na magbago ang isip ko. Caregiver ang magiging trabaho ko ron. Minimum ng 3 taon ang kontrata. Nanlaki ang mata ni Lauro. Hindi ko itatangging nalulungkot ako. Ayoko rin naman na malayo sa'yo, Daniel. Nangangarap pa tayo para sa salon na gusto mo, di ba? May ipon din ako para doon. Balang araw, matutupad din naman natin yun. Marami pang panahon, kaunting tiis lang muna, Lauro. Sana maintindihan mo. Bulong ni Daniel. Kailangan ko munang maging anak, kuya at breadwinner sa pamilya namin. Lumapit si Lauro sa kanya. Ang tagal ng 3 taon. Hindi pa ako nalalayo sa'yo ng ganun katagal. Baka hindi ko kayanin at umiyak lang ako araw-araw. Sinapo niyang mukha nito. Tatawag naman ako palagi. Mamimiss din kita pero tiis muna. Lauro, mahal kita. Pero kailangan kong gawin to. Kung may ibang paraan lang sana, pipiliin ko yon. Pero gusto ko pagbalik ko may simula pa rin tayo. Saka mas makakaipon ako doon para na rin sa pangarap natin. Suminghot si Lauro habang tumutulo ang mga luha. Mamaya maghanap ka ng iba ron na mas guwapo. Mahinang tumawa si Daniel. Hindi ko gagawin yon. Bakit naman kita ipagpapalit? Magtiwala ka sa akin. Hindi ako maghahanap ng iba. Saka para namang madaling makahanap ng karelasyon na tanggap ang pagiging bading ko. Ang swerte ko na kaya sa'yo. Prinsesa ako sa'yo. Naiinggit na nga ang ibang mga bading. Nang dumating ang araw ng kanyang pag-alis, sumama si Lauro sa paghahatid. Maingay ang paliparan, puno ng iyakan, halakhak, pagyakap at paalam. Mahigpit ang yakap ni na Daniel at Lauro. Parang ayaw nilang maghiwalay. Maghihintay ka? Bulong ni Daniel. Maghihintay ako. Sagot ni Lauro
at ayaw talaga siyang bitiwan. Tatawag ka palagi Hihintayin ko ang tawag mo. Hinalikan ni Daniel ang noo nito. Para din sa atin to. Pagbalik ko, magsisimula na tayo ng buhay na magkasama. Tapos ay tumalikod na si Daniel, pinahid ang luha at lumakad patungong gate 5. Bit-bit ang isang pusong puno ng pag-asa at pusong mabigat pero puno rin naman ng tapang. Bumukas ang pintuan ng paliparan at sinalubong si Daniel ng malamig na hangin na parang sampal sa mukha. Napasinghap siya agad. Ang kanyang pink na scarf ay bulang laban sa nakakamanhid na lamig ng taglamig sa Canada. Ang kanyang maletang may gasgas, may mga pink na sticker ay gumulong sa likuran niya na parang batang pagod. Hinigpitan niya ang pagkakayakap sa kanyang jacket. Nandito na ako. Seryoso bang ito na talaga? Bulong niya sa sarili habang nanginginig ang labi. Hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil sa bigat ng kinabukasang kaharap niya. Isinakay siya ng van ng agency patungo sa bahay ng isang matandang babaeng si Mrs. Winslow. Isang retiradong librarian na kagagaling lang sa operasyon sa Balakang. Pagtungtong pa lang niya sa bahay, nakita niya na agad si Mrs. Winslow. Sinabi sa kanya ang mga dapat na gawin sa hindi. Nakinig naman siya ng mabuti. Kinagabihan, nakahiga si Daniel sa isang makitid na kama. Walang kurtina at isang bintana lang ang nagpapakita ng nagyayelong labas at marahang humuhuni ang vent ng heater. Binuksan niya ang kanyang maleta at inilabas ang isang plastic na folder. Nandoon ang isang litrato ni Lauro, nakangiti at kuha niyang 2nd anniversary nila. Inilagay niya yon sa tabi ng unan. Magkikita rin tayo ulit. Bulong niya habang hinihimas ang mukha ni Lauro sa larawan. Hintayin mo lang ako. Mula sa ilalim ng maleta, kinuha niyang isang maliit na notebook na may mga rainbow sticker na pabalat. Binuksan niya yon, mahilig kasi talaga siyang magsulat ng kung ano-ano, kahit noong nasa Pilipinas pa siya. Pantanggal stress niya ang pagsusulat na kung ano-ano. Mahal kong Lauro. Day 1. Miss na agad kita. Grabe ang lamig dito. Hindi ko na maramdaman ang ilong ko, pero nandito ako. Tinutupad ko to para sa'yo, para sa atin, para sa salon natin at para sa pamilya ko. Pagkatapos ay lumipat siya sa kasunod na pahina. Sinulat niya roon ang unang hakbang para sa goal niyang magkaroon ng salon. Mahal kong Salon Deluxe. Balang araw, tatayo ka sa isang kanto na may gintong upuan. Malambing na jazz music at amoy vanilla shampoo. Itatayo kita na parang buhok na hibla-hibla lang muna mula sa bawat maipon ko rito sa Canada. Itinago niya ang notebook sa ilalim ng unan at tahimik na nag-isip hanggang makatulog. Ang unang linggo ay nakakapagod. Gumigising si Daniel ng alas 5 ng umaga para magluto ng lugaw at ihanda ang gamot ni Mrs. Winslow. Nililinis ang banyo, nagpapalit ng adult diaper at natutong ngumiti kahit namumura minsan. Gabi-gabi, sumasakit ang likod, kamay at binti ni Daniel. Pero kahit anong pagod, hindi niya nakakalimutang tumawag sa bahay. Sa cellphone screen niya, lumalabas ang mukha ng kanyang ina na malabo at nagpuputol-putol. Daniel, anak, nakakahiya sa'yo. Ma, sagot niya ng mahinahon. Lahat tayo makikinabang dito. Ayos lang ako. Kumain ka na po ba? Si Papa po, kumusta? Okay naman anak. Umaayos ang pakiramdam niya kahit papaano. Saka pinasubukan na rin ng mga herbal na gamot, sabi ng kanyang ina. Bahagya siyang napangiti. Masaya na siyang malaman ang mga ganoong balita. Gusto niya lang talagang maging malakas ulit ang kanyang ama. At pagkatapos, tatawag naman siya kay Lauro. Kumusta ka dyan? Tanong ni Lauro. Malamig, pero buhay pa naman ako kahit mahina ako sa lamig. Biro ni Daniel. Miss ko ng balat mo. Siguradong mainit na mainit yan ngayon kapag kayakap ko. Mainit nga ang panahon dito, pati puso ko, Daniel. Bulong ni Lauro. Kaya mo pa ba? Ngumiti naman siya rito. Para sa atin, kaya ko pa. Pagkalipas ng 2 buwan, nakatanggap si Daniel ng unang tip.
Magandang araw ni Mrs. Winslow. Ngumiti ito habang binubuhat ni Daniel pababa ng hagdan. "You're not terrible," sabi nito. "You remind me of my son." Pagkaalis ng anak ni Mrs. Winslow, inabot nito ang isang envelope. "For the trouble I gave you because I don't trust people easily." Sa loob, may $20 na Canadian. Tinitigan niyo ni Daniel na parang ginto. Napangiti siya roon. Nakapagpadala na naman siya sa pamilya, kaya ang mga tip na natatanggap, iniipon na lang niya para sa salon na gusto niya. Naging routine ang buhay niya. Trabaho, tawag sa bahay, pagsusulat sa journal, nagsisave siya ng mga larawang ipinapadala ni Lauro. Ito kasi ang pinag-aasikaso niya sa bahay nila kapag nagsama na. Bahay na sa baba, salon naman na balak buksan kahit nasa Canada pa siya. Bawat 2 linggo, nagpapadala siya ng pera. Talagang nagdalaan siya ng budget doon. "Lauro," sabi niya sa isang tawag. "Gamitin mo to sa grills ng bintana saka sa tile samples. Naalala mo yung gusto nating burgundy at gold?" Ngumiti si Lauro. "Oo, tapos padadalhan kita ng picture pag nakakabit na." Nakakakilig, no? Unti-unti na tayong umaangat. Kaya nga, ilang taon lang naman, kakayanin natin. Para pag uwi ko dyan, maging maayos ang buhay natin habang nagsasama. Nakangiting sabi ni Daniel. Hinawakan ni Daniel ang mga salitang yon na parang panalangin. Kaya mas lalo niyang sinipagan. Yun nga lang, dahil nasa malayo, mahirap din kapag may namimiss siyang tao. "Hi, love." Paos ang boses na bati ni Lauro. "Hi." Bulalas ni Daniel, para bang buong araw niya iyong kinikimkim. "Anong oras na dyan?" 6:00 pa lang. Hikab ni Lauro. "May trabaho ako mamaya pero gusto kitang kausapin bago ako pumasok." Pinipigilan ni Daniel ang luha. "Busy ka na naman sa bookkeeping, ano? Mabuti nakapag-take ka na niyan. At least, hindi ka na sa factory nagtatrabaho." Tumango si Lauro. "Oo, end of the month. Lahat ng resibo parang gusto akong inisin. Pero ayos lang. Basta makita lang kita ngayon." Napangiti si Daniel kahit nanghihina. "Namiss kita. Walang araw na hindi kita naiisip." Sagot ni Lauro at dahan-dahang lumapit sa screen. "Kahit habang nagko-compute ako ng overtime, ikaw pa rin ang iniisip ko." Natawa si Daniel kahit na may kumikislap sa mata. "Alam mo ba, minsan parang may nawawala. Tapos nare-realize ko, ikaw pala yon." Huminga ng malalim si Lauro. "Daniel." Saglit na katahimikan ulit. Tinitigan lang nilang isa't isa. Nagkasabay pa sila ng magsalita. Natawa na lang silang pareho kahit may mga hikbing kumakawala. Pinunasan ni Lauro ang mga mata gamit ang manggas ng damit nito. "Nakakaiyak. Miss na kita." Mahinang pag-amin ni Lauro. Tumingin si Daniel sa kanyang kumot na nakapatong sa hita. "Alam mo, kahit pagod ako dito buong araw, sa gabi, pag tahimik na, saka ko talaga nararamdaman na wala ka." Dahan-dahang tumango si Lauro. "Ako rin, sa opisina, pag tumitingin ako sa bakanteng upuan sa tabi ko, parang dapat nandun ka kahit naman hindi ka nagtatrabaho dun." Napakagatlabi si Daniel. "Pero diba, yun naman ang usapan natin. Magtitiis tayo ngayon para makabuo ng mas matatag na bukas para sa atin. Kahit na mga bading tayo at hindi naman magkakaroon ng anak, kailangan pa rin nating maghanda para sa future natin na magkasama." Malungkot ang ngiti ni Lauro. "Oo, Salon Deluxe pa rin, diba?" Medyo lumiwanag ang mukha ni Daniel. "Salon Deluxe. Gold at burgundy ang walls. May salamin na may ilaw sa gilid. Ikaw yung nasa front desk, nakapolo. Ako naman naka-apron, gupit dito, kulot doon." Natawa si Lauro. "Tapos buong araw, playlist mo si Ariana Grande." "Syempre." Hirit ni Daniel at humahagik-gik. "Hindi kompleto ang serbisyo kung walang boses ni Ariana Grande habang nagbo-blow dry." Sumandal si Lauro sa headboard at nakatingin ng diretsyo sa mukha ni Daniel. "Kahit ilang taon pa, Daniel, hindi ako aalis sa planong yon. Tutuparin natin ang pangarap mo." Lumambot ang tinig ni Daniel. "Promise mo yan, ha?"
Marahan itong tumango. Promise. Tumahimik sila sandali, tinitigan lang ang isa't isa. Tahimik na nagkakaintindihan. Kahit tahimik lang sila, parang puno pa rin. Puno ng taon, ng mga alaala, ng mga panahong pinalagpas, ng mga pangarap na paulit-ulit nilang iniisip. Sana ikaw din ang kayakap ko habang natutulog. Sabi ni Lauro. Hindi lang screen. Pinunasan ni Daniel ang pisngi at hindi na kayang pigilan ng luha. Minsan naisip ko, paano kung hindi ko kayanin? Paano kung mapagod ako? O ikaw? Pwedeng mapagod. Malumanay na tugon ni Lauro. Pero hindi pwedeng sumuko. Sa'yo galing yan. Kapag iniisip kong wala ka, iniisip ko rin kung bakit ako nagsimula. Dagdag ni Lauro. Dahil gusto kong ikaw ang kasama habang buhay. Ikaw ang unang yayakap sa akin kapag nabigo. At ikaw rin ang tatawa sa tabi ko kapag nakuha na natin yung salon na pangarap mo. Hindi ako magsasawang marinig yan. Kahit araw-araw mo pang sabihin. Ani Daniel habang humihikbi. Ngumiti si Lauro. Gusto ko lang malaman mo, kahit malayo ka, araw-araw kitang pinipili. Nanginginig ang boses ni Daniel. Lauro, mahal kita Daniel. Kahit hindi kita mahawakan, kahit hindi ko marinig yung tawa mong live, mahal kita. Hindi agad nakasagot si Daniel. Dahan-dahan niyang inilapat ang kamay sa dibdib para bang pinipilit niyang ipitin ang tinig ni Lauro malapit sa puso niya. Mahal na mahal din kita. Bulalas niya. Ikaw din ang isa sa mga dahilan kung bakit ako bumabangon sa lamig ng Canada. Ikaw ang dahilan kung bakit tinitiis ko ang lahat ng sakit. Lumapit si Lauro sa screen. Gabi na riyan, matulog ka na mahal. Dream of our salon. Dream of me. Tumango si Daniel habang natatawa. Send ka ng picture sa akin bukas ha. Padadalhan kita. Promise. Sige na. Good night, love. Good morning, mahal. Sagot ni Daniel at idnugtong sa isang bulong. Huwag kang bibitaw ha. Hindi, kahit kailan. Namatay ang tawag, dumilim ang screen, pero nanatili si Daniel sa kanyang upuan habang nakatitig sa sariling refleksyon. Mabigat pa rin ang dibdib pero mainit sa pakiramdam. Parang ang tinig ni Daniel ang kumot na bumabalot sa lamig na nararamdaman niya sa Canada. Lumipas ang mga taon, nasanay na siya sa pamumuhay sa Canada. Alam niya na rin kung saang Filipino store tumatambay ang mga kababayan. Alam niya na rin kung saang Filipino store tumatambay ang mga kababayan niya. Kaya naman, may mga naging kaibigan si Daniel doon. Isinara niyang zipper ng jacket at lumabas. Namamanhid na ang kanyang mga daliri kahit may guwantes. Kumakalam ang sikmuran niyang uhaw sa pamilyar na luto ng kanyang mama. Pagpasok niya sa tindahan, tumunog ang maliit na bell sa itaas ng pintuan. Dumiretso siya sa counter. "Hoy, Daniel!" Sigaw ng isang boses mula sa dulo. "Ikaw na yan?" Lumingon si Daniel at nakita si Ate Linda, isang kababayan na nakilala niya sa orientation. Nasa late 40s na ito, dating guro sa Quezon na ngayon ay janitress sa isang hotel. "Uy, Ate Linda, ang tagal na!" sabi niya habang lumalapit. "Ngayon lang ako nakalabas." Inurong ni Linda ang upuan para bigyang daan si Daniel. "Halika, may mga bago rin dito. Mga kapwa caregiver mo rin. Sali ka at dito ka na rin makatable para makakilala ka pa." Sa mesa, nandoon si Miko. Nasa mid-20s, payat at matangkad. Nagtatrabaho raw sa mag-asawang retirado na. Katabi nito si Tess, single mom mula sa Cebu, mukhang mas pagod pa sa edad nitong 26 lang. Kapag tinitingnan niya ang mga kababayan niya, mas napagtatanto niya na iba-iba sila ng pinagdadaanan pero pareho lang ang goal. Maging OFW na makatulong sa pamilya sa Pilipinas. "Bagong salta?" tanong ni Tess habang nakataas ang mga kilay. 1 taon at kalahati na rin. 4 na buwan pa lang nang makilala ko si Ate Linda. Nakangiting sagot ni Daniel. Pero sa pagkamiss ko sa mga mahal ko sa buhay, parang 4 na taon. Nagkatawanan sila. Sumimsim ng kape si Linda. "Kamusta ka na ba, Bex?
Alam nyo, may boyfriend tong mabait. Ang swerte. Pinagpalang bakla sa lahat. Bahagyang nagkibit balikat si Daniel. Malamig, malungkot, pero ayos lang, nakakaraos naman. Miss ko ng boyfriend ko. Gusto ko nang umuwi pero hindi muna pwede. May dahilan ako kung bakit ako nandito. May iniwan akong pangarap. Saka kailangan kong suportahan sa pag-aaral ng mga kapatid ko, pati na rin ang pagpapagamot ni Papa. Mahigit 1 oras silang nagkwentuhan. Kahit paano, naaliw naman si Daniel doon. Maganda rin naman na may iba siyang nakakausap. Nakakawala rin ng stress na nararamdaman. Mahal. Bumungad ang imahe ni Lauro. Malabo pero nakangiti. At may tuwalya pa sa leeg. Katatapos lang umulan. Amoy lupa dito sa atin. Miss mo na ako. Napangiti si Daniel at mahinang tumawa. Oo, miss na. Grabe, hindi ko na matandaan ang amoy ng palengke. Yung ingay ng jeep, yung init ng hapon. Ang lamig dito saka malinis. Umusli ang labi ni Lauro. Ako naman, miss ko na yung amoy mong may halong shampoo at pawis. Nagkatawanan sila. Anong balita dyan? Tanong ni Lauro. May nakilala kong kapwa OFW kanina. Sagot ni Daniel. Mababait, katulad ko, halatang pagod sa buhay pero laban lang. Hindi mo sila masisisi. Mahinang sagot ni Lauro. Ang hirap mabuhay ng malayo. Saka mag-isa kayo dyan. Mabuti na lang nagkakaroon ka ng mga kaibigan dyan na makakausap mo at makakasama kapag lumalabas. Alam ko rin naman na hindi biro ang stress nyo dyan sa ibang bansa. Tumigil si Daniel. Pero alam mo, kahit narinig ko ang sakit nila at naalala ko rin ang sakit ko, hindi ko magawang sumuko. Bakit naman? Tanong ni Lauro. Ngumiti siya at huminga ng malalim. Kasi lagi kitang iniisip. Tuwing naiisip kita, bumabalik yung dahilan ko. Nakakatulong ako sa pamilya ko. Graduating na rin si Nene kaya may katulong na ako. Kaya yung salon naman at bahay natin ang mas ifo-focus ko. Oo nga pala, birthday mo na pala next week. Bumaha ang lungkot sa mukha ni Lauro. Oo, first birthday ko na wala ka simula nang maging tayo. Sorry, hindi mo kailangang humingi ng tawad. Bulong ni Lauro habang pinupunasan ng mata. Lahat ng sakripisyo mo para rin sa atin. Hindi agad nakapagsalita si Daniel. Parang sugat na hindi maghilom ang pangungulila nilang dalawa. May pinag-ipunan akong maliit na regalo, sabi ni Daniel. Ipapadala ko bukas sa kapatid ko. Sana magustuhan mo. Napapikit si Lauro. Ikaw lang ang gusto ko, mahal. Wala nang iba. Naninikip ang dibdib ni Daniel. Tinitigan lang nilang isa't isa sa screen. Kung pwede lang talaga siyang umuwi na, nagawa niya na para makasama si Lauro. Maya-maya'y nagpaalaman sila ng halik sa screen. At doon, alam niyang kailangan nilang makontento muna. Subalit ang relasyon nilang matatag, mananatili pa rin bang hindi natitibag sa paglipas ng panahon? Isang gabi, may natanggap siyang mensahe mula sa kaibigan niya sa Pilipinas. Biglang may kumislap sa screen. Nag-chat sa kanya si Genevieve, isa sa mga kaibigan nila ni Lauro noong high school. Oy, Mare, di ko alam kung sasabihin ko, pero nakikita namin si Lauro lagi sa plaza. Parang may pinupuntahan sila ron, lagi siyang may kasamang babae, yung anak ng taga-bakery. Ewan ko, pero parang ang sweet kasi nila. Alam ko namang bading kayo ni Lauro, pero may pag-asa pa kayang pumatol sa babae si Lauro? Kasi parang ang sweet niya talaga dun sa babae. Natigilan si Daniel nang mabasa yon. Binasa niya ulit ang mensahe. Ayaw niyang maniwala dahil sweet naman talaga si Lauro sa mga kaibigan nilang babae noon pa man. Pero hindi niya alam kung bakit may iba siyang nararamdaman. Mabilis ang tibok ng puso ni Daniel. Parang may humahampas na mga ideya sa kanyang isipan. Agad siyang nag-reply. Sigurado ka ba? Baka naman kaibigan lang. Sumagot si Genevieve. Sana nga, Mare. Halos gabi-gabi sila magkasama. Kaya naisip ko na sila na nung babae. Pero baka mali ako. Bading naman si Lauro, 'di ba? Baka nga imposibleng pumatol siya sa babae. Ang tagal nyo na, 'di ba? Nakita namin ang relasyon nyo high school pa lang.
Kayo pa ba ni Lauro? Hindi na siya sumagot. Isinilid niya ang cellphone sa bulsa ng coat at tahimik na naglakad pa uwi. Ayaw niya nang makipag-usap kay Genevieve na ginugulo lang ang kanyang isipan. Nang gabing yon, nanatiling nakapatay ang cellphone niya. Tinitigan niya lang ang larawan ni Lauro. Maya-maya'y nag-vibrate na yon. Tumatawag ang kanyang boyfriend. Nag-alinlangan ang hinalaki niya na pinindot ang accept. Ay, mahal. Bumungad ang mukha ni Lauro sa screen. Hi, love. Ang lamig na yata riyan. May muta ka pa. Pinilit tumawa ni Daniel. Wala to. Pagod lang. Galing trabaho. Nagsimula sila sa karaniwang usapan. Gaya ng dati, maraming kwento sa kanya si Lauro. Parang wala namang mali rito. Parang wala namang maling ginagawa, pero hindi pa rin maintindihan ni Daniel ang sarili. Hindi niya na mapigilan at maalis ang pagdududa sa buong sistema niya. Lauro, simula ni Daniel at mas mahinang boses kaysa dati. May sinabi si Genevieve sa akin. Napakislot si Lauro. Si Genevieve? Tungkol saan? Napalunok si Daniel. Sabi niya, madalas ka raw makita sa plaza. May kasamang babae. Sinong babae yun? Kaibigan ba natin? Hindi agad sumagot si Lauro. Pagkatapos ng ilang segundo, bahagyang natawa. Nako, si Jenna lang. Anak ng may-ari ng bakery. Kaibigan lang yun, mahal. Nagpapatulong lang sa pag-inventory minsan. Alam mo naman, marunong ako magtali. Tinitigan ni Daniel ang mukha nito. Kalmado ito at parang wala namang ginagawang masama. Sweet daw kayo. Bulong ni Daniel at may bahagyang panginginig sa tinig. Napakamot ng ulo si Lauro. Grabe si Genevieve, chismosa pa rin. Ginawan pa ako ng issue sa'yo. Huwag mong masyadong alalahanin. Kaibigan lang talaga, Daniel. Wala kang dapat ipag-alala. Ngumiti si Daniel. Pinilit niya para hindi na lumaki pa. Oo nga, siguro ganun lang yun. Pero sa pagitan ng mga salita, may namuong damdamin sa pagitan nila. Hindi pa yun ganap na pagdududa pero malayo na rin sa pagiging panatag. Maingat niyang inilapag ang cellphone sa tabi ng unan at tumitig sa kisame. Unti-unting humihigpit ang dibdib niya na parang may kamaong sumasakal. Sabi ni Lauro, kaibigan lang si Jenna. Gusto niyang maniwala, pero bakit parang may parte sa kanyang natatakot? Alam niyang bakla rin si Lauro, pero paano kung... Umiling agad si Daniel. Tama na. Huwag mong pag-isipan ng masamang boyfriend mo. Wala siyang ginagawang masama. Hindi rin siya magkakagusto sa babae. Dapat hindi ka nagdududa, Daniel. Kalmahan mo lang. Huminga siya ng malalim at pinilit na lang matulog at magpahinga. Kinabukasan, mas nagkasipag si Daniel. Siya na ang nag-volunteer maglinis ng garahe ng amo niya kahit may niebe. May mga sideline din siya. Dahil habang abalang katawan niya, mas kaunti ang oras na may espasyo ang isip niyang mag-isip. Hindi niya na gustong buhayin pa ang pagdududa ng kanyang boyfriend na si Lauro. Hanggang sa dumating ang araw ng birthday ni Lauro. Pagkagising niya agad sa umaga, yun agad ang unang naisip ni Daniel. Happy birthday, love! Eksaktong alas 7 ng gabi sa Pilipinas, nakaschedule ang dating ng cake. Nag-abisa ang delivery app na natanggap na yon. May blurry na litrato rin ng rider. Si Lauro hawak ang kahon at may maliit na ngiti sa mga labi. Isinunod niyang ipinadalang voice message niya. Hey mahal, happy birthday. Ang dami ko sanang gustong sabihin pero baka kulangin ng 3 minuto. Basta, thank you. Thank you sa paghihintay, sa pagtitiwala, sa pangarap nating pinanghahawakan. Sa bawat araw na lumilipas dito sa malamig na Canada, ikaw ang apoy na nagpapainit sa puso ko. Mahal na mahal kita. Darating din ang araw na sabay tayong magse-celebrate ng magkahawak kamay ulit. Maligayang kaarawan, Lauro. Bukod sa pamilya ko, para rin sa'yo lahat ng sakripisyo ko. Pagkatapos, naghintay siya ng video call. 1 oras ang lumipas, 2 pa, pero hindi nag-online si Lauro. Hindi pa rin ito nakikita ang kanyang message. Wala pa ring sagot. Pinilit niyang huwag kabahan. Baka busy lang, baka may bisita, baka naka-duty sa trabaho. Pero may bahagi sa kanya na matagal ng tahimik na kumakatok na sa kanyang dibdib.
Hanggang sa tuluyan ng tumunog ang cellphone, doon pa lang siya nakahinga ng maluwag. Bumungad ang mukha ni Lauro sa screen at medyo madilim pa. Hindi ito nakangiti, mukhang pagod at parang wala sa sarili. Hi, Bati ni Lauro. hi mahal. Masiglang bati ni Daniel, pilit pinupuno ng sayang katahimikan. Surprise! Happy birthday! Tumango lang si Lauro. Nakita ko yung cake. Salamat ah. Masarap ba? Hindi ko natikman eh. Sabay tawa ni Daniel at kinakabahan na sa oras na yon. Pasensya ka na. Wala ako dyan sa tabi mo. Hindi ko pa natitikman. Kauwi ko lang. Nilagay ko na lang muna sa ref kanina. Malamig na sabi ni Lauro. Natigilan si Daniel. Late ka na pala. Ganitong oras ng uwi mo? May emergency sa opisina. Na-late ang report ng accounting. Ako nag-ayos. Tumango lang si Daniel at sinusubukang unawain ang dahilan ng kanyang boyfriend. Okay lang, basta safe ka. Kawawa ka naman. Birthday mo pero busy na busy ka. Kawawa ka naman. Birthday mo pero busy ka. Walang nagsalita sa kanila pagkatapos nun. Hindi komportableng katahimikan na palagi na lang niyang nararamdaman simula nang umusbong ang mga pagdududa. Hindi rin masayang pananabik kapag nag-uusap sila katulad ng dati. Parang may kulang. Huminga ng malalim si Daniel. Narinig mo ba yung voice message ko? Yung mahaba? Medyo natawa si Lauro. Oo, kanina habang nagtatype ako. Kumusta? Naiyak ka ba kahit kaunti? Biro ni Daniel. Ngumiti lang si Lauro. Medyo. Lauro, okay ka lang ba talaga? May problema ka ba dyan? Pwede mong sabihin sa akin. Marahang umiling ang kanyang boyfriend. Pagod lang mahal. Maaga pang pasok ko bukas. Napakagatlabi si Daniel. Namiss mo ba ako? Siyempre. Tugon ni Lauro at ito naman ang huminga ng malalim. Ikaw pa ba? Palagi naman kitang namimiss. Tumingin si Daniel sa kanyang kandungan bago muling tumingin sa screen. Wala ka bang birthday wish? Nagkibit balikat si Lauro. Sana matapos mo na yung kontrata mo para makauwi ka na. Tumango si Daniel. Ako rin, yun ang wish ko. I love you. Ngumiti si Lauro kahit halata ang pagod sa mukha. Thank you sa lahat, Daniel. Sa effort, sa cake, sa mensahe. Na-appreciate ko talaga. Pagkatapos ng tawag, matagal lang siyang nakaupo. Dahan-dahan siyang lumakad papunta sa kama, hawak pa rin ang cellphone. Umupo siya sa kama at tumitig sa dingding kung saan nakadikit ang lumang litrato nila noong high school. Magkayakap sila roon, masaya, at puno ng pag-ibig kahit na hinuhusgahan sila ng mga tao. Hinaplos niya ang mukha ni Lauro sa larawan. Birthday mo ngayon. Nag-effort ako, nagtipid, nagdasal. Pero parang may kulang. Hindi ka naman galit, hindi ka naman bastos. Pero hindi na rin pareho gaya ng dati. Ang lamig mo na, Lauro. Wala na yung init sa boses mo. Ang lambing, ang pananabik. Hindi mo na rin ako sinasabihan ng I love you. Hindi mo na rin ako tinatawag na mahal. Gusto kong itanong kung ako pa rin ba. Pero natatakot akong marinig ang sagot. Kaya para ngayon, tahimik muna ako. Maghihintay ako hanggang sa makauwi ako. Baka pagod ka lang mahal. Baka stress ka lang. Baka ako lang to na maraming iniisip dahil nag-iisa rito sa Canada. Tuwing second week ng buwan, nagpapadala si Daniel ng pera. Pero ngayong linggo, mas malaki ang halagang ipinadala niya. Pinakamalaki sa lahat. Tinitigan niya ang mga numero bago pinindot ang send. Nagpadala siya ng mensahe kay Lauro. Pinadala ko na yung para sa simula ng bahay. Sundin natin yung plano natin ha. Ikaw nang bahalang magbantay sa construction. Sumagot naman si Lauro ilang minuto ang nakalipas. Nakuha ko na. Ako nang bahala. Excited na ako mahal sa bahay mo. Matutupad mo ng mga pangarap mo. Ngumiti si Daniel kahit may parte sa puso niya na tila may hinahanap pa. Pero binaliwala niya lang iyon. Ang mga sumunod na linggo, mga pag-uusap na tungkol sa plano. Natutuwa naman siya na ina-update palagi siya ni Lauro tungkol doon. May nakita akong magandang tiles, yung parang marble finish. Ani Lauro isang gabi, sabay pakita ng litrato.
Oo, ang ganda. Napangiti agad si Daniel. Yan ang gusto kong effect para sa salon. Social pero hindi intimidating. Para kahit na hindi may kaya na customer, hindi mahihiyang pumasok. Masinsina nilang plinano ang mga kwarto ng bahay at ang baba na gagawin nilang salon. Isang kwarto para sa atin, sabi ni Daniel at napabuntong hininga. Isang malaki para sa pamilya mo kapag gusto nilang bumisita. Sa likod, storage ng salon. Pwede rin laundry area. Pinanood niya si Lauro na tumatango sa screen. Nakikita niya naman na masaya ang kanyang boyfriend. Baka masyado lang itong pagod kaya nawala na ang dating saya at dating lambing. Lumipas ang mga buwan, na ipatayo ang pundasyon, na itayo ang mga dingding, hanggang sa natapos na yon at talagang gawa na. May karatula na rin na Salon Deluxe na bubuksan na sa susunod. Ang ganda, mahal, sabi ni Daniel at ngumiti sa gitna ng luha. Wala na akong ibang mahihiling pa. Ang galing mo, tamang-tama sa gusto kong mangyari. Mabuti na lang talaga, nagka-budget na ako. Nakaipon at may katulong na rin sa mga kapatid ko sa bahay. Kaya ngayon, napatayo ko ng dream business ko. Tumango si Lauro. Sinunod ko lahat ng gusto mo. Worth it naman yung pagod mo dyan. Huwag kang mag-alala, Daniel. Asahan mong mapupunta sa magandang bagay ang mga ipinapadala mo sa akin. Ipinagkatiwala mo sa akin to at ito na lang ang tanging bagay na magagawa ko. Tinitigan ni Daniel ang screen. Mahal, nakikita ko na tayong dalawa dyan. Ikaw sa harap ng computer sa reception, ako nasa salon chair. Hindi na ako makapaghintay na umuwi. Tipid lang nang umiti ang kanyang boyfriend. At yung mga suki natin, puro chismosa. Hindi naman siguro, ani Daniel sabay tawa. Kumikinang ang mga mata ni Daniel. Malapit na, 'di ba? Kaunting tiis na lang, kaunting ipon pa. Tumango si Lauro. Malapit na. Pero ang boses niya ay hindi tugma sa sigasig ni Daniel. Parang pagsang-ayon na lang at hindi paniniwala. Sandaling nag-alinlangan si Daniel pero pinilit niyang iwaksi iyon. Pagkatapos ng tawag, idinikit ni Daniel ang litrato ng bahay sa dingding sa ibabaw ng kanyang kutsyon. Tinitigan niya yon na parang parol. Hanggang sa dumating na ang araw ng kanyang pag-uwi. Babalik na siya sa Pilipinas. Wala siyang pinagsabihan sa kanila na uuwi na siya. Balak niya rin muna kasing dumaan sa bahay ni Lauro. Miss na miss niya na ito at alam niyang nagtatampo na. Medyo 2 oras pang biyahe sa bahay ni Lauro sa bahay ng mga magulang niya. Umalis na rin kasi ito sa lugar nila dahil sa trabaho nito. Paulit-ulit niyang iniisip ang ngiti ni Lauro. Mas mahaba pa ang pakiramdam ng biyahe pauwi sa probinsya kaysa sa mismong flight. Tinitingnan niya ang bawat karinderya, bawat kanto, bawat tricycle na dinadaanan niya kapag bumibisita kay Lauro. Hanggang sa bumungad ang pamilyar na kalye, ang lumang bahay ng pamilya ni Lauro. Naninikip ang dibdib ni Daniel sa sobrang saya at pananabik. Pero mula sa bukas na bintana, isang babaeng naka-shorts, nakatali ang buhok at may hawak na bote ng gatas ang nakita niya. At pagkatapos, si Lauro, may buhat na sanggol sa bisig. Lauro? Usal ni Daniel sa pangalan nito. Nagtagpo ang mga mata nila. Namutla agad si Lauro habang kumikilos ang sanggol sa mga bisig nito. Napatingin ang babae sa bintana at napairap nang makita siya. Ano yan, Lauro? Siya yung bading na karelasyon mo dati? Jenna! Singhal ni Lauro at ibinigay ang bata dito. Tumigil ka. Napairap si Jenna habang hiniheli ang bata. Hoy, kalimutan mo ng pagiging bading mo. Nabuntis mo na ako, pinakasalan na. Ano, sasama ka na naman sa bading na yan? Isusumbong kita sa papa mo. Jenna, tama na sabi. Pero patuloy pa rin ang asawa ni Lauro. Bakit? Hinuhututan mo lang naman ng pera yung si Daniela. Saka hindi yan babae. Mali. Aminin mo na may pangangailangan ka na hindi niya maibigay. Na gusto mo rin magkaroon ng anak. At napagtanto mo na iba pa rin kapag babae. Kaya nga nabuntis mo ako, 'di ba? Nanlaki ang mga mata ni Lauro at galit na galit sa asawa nito. Sinabi ko na nga na tumahimik ka. Huwag mo akong pangunahan. Hindi mo alam ang relasyon namin dati ni Daniel kaya huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi ko siya hintutan at mas lalong hindi ko siya ginustong saktan.
Kasi pinikot mo lang naman ako, di ba? Ikaw tong patay na patay sa akin kahit sinabi ko sa'yo na bading ako at boyfriend ko si Daniel. Ikaw nang pinili ko, ano pa bang gusto mo? Ang akin lang manahimik ka dyan dahil problema ko to kay Daniel. Gusto ko siyang makausap ng maayos. Naluluhan niya ang asawa ni Lauro at nagdadabog na umakyat kasama ang anak nito. Hindi makahinga si Daniel. Humigpit ang hawak niya sa maleta habang tumutulo ang mga luha. Hindi niya na kailangan ng paliwanag. Tama na ang mga narinig niya. Niloko siya ni Lauro. Malinaw na malinaw yun sa kanya. Daniel! Bulong ni Lauro at hinabol siya. Daniel, sandali! Kailangan nating mag-usap. Paglingon pa lang niya, sinapak niya na agad si Lauro. Hindi siya marahas na tao. Wala pa siyang nasapaksatan ng buhay niya. Ngayon pa lang sa taong minahal niya at inakala niyang makakasama habang buhay. Sorry. Tumulo ang mga luha ni Lauro at bakas ang sakit sa mga mata. Sorry. Anak mo? Tanong ni Daniel. May anak ka? Habang nasa abroad ako, nakabuntis ka ng iba? Suminghap si Lauro at bakas ang guilt at sakit sa mukha. Oo. Ang lahat ng pinanghawakan ni Daniel, bigla na lang gumuho. Tumingin siya kay Lauro, sa bata at sa babaeng nakasilip sa bintana sa itaas. Akala ko... Garal-galang boses ni Daniel. Akala ko uuwi ako para sa'yo. Akala ko nagpaplano tayo para sa buhay nating dalawa. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Nang magkamali ako, gusto ko na talagang sabihin sa'yo. Pero natatakot ako dahil nasa abroad ka. Mahal kita kaya takot ako masaktan ka sa pagkakamaling nagawa ko sa'yo. Sagot ni Lauro. Walang hiya ka rin eh. Mariing sabi ni Daniel. Walang hiya ka. Nagtiwala ako sa'yo. Handang-handa na akong ibigay sa'yo ng buong-buo ang buhay ko. Akala ko kontento ka na sa akin. Maghahanap ka rin pala ng babae. Umiling si Lauro habang tumutulo pa rin ang luha. Hindi ako naghanap. Alam kong hindi ka maniniwala pero kontento ako sa'yo. Lahat ng pagmamahal ko sa'yo sa mga nagdaang taon. Totoo yun. Naging kaibigan ko si Jenna. Umamin siya sa akin. Wala siyang pakialam kahit bading ako at kahit boyfriend kita. Hanggang sa may nangyari sa amin at nabuntis ko siya. Mahal kita. Gusto kong talikuran ang nagawa ko dahil hindi ko naman mahal si Jenna. Alam ko rin sa sarili ko na bakla ako. Pero may bata na. Hindi ko kayang talikuran ng anak ko. I'm sorry. Pinunasan ni Lauro ang mga luha. Hindi ko ginamit kahit sentimo sa pinadala mo para sa amin. Yung bahay para talaga sa'yo yun. Pinaganda ko para sa'yo. Para kahit yun man lang magawa kong maganda para sa'yo, Daniel. Ang mga pinadala mo sa aking pera. Ang mga natira inhipon ko lang. Isisend ko sa'yo. Hindi kita hintutan ng pera. Hindi ko magagawa yun sa'yo. Dahil talagang minahal kita. Wala akong karapatang galawin yun. Pero ang ginawa kong to sa'yo, naiintindihan ko kung hindi mo ako mapapatawad. Dahil kahit ako, hindi ko rin mapatawad ang sarili ko na nasaktan kita ng ganito. Umiling si Daniel habang humihikbi. Hindi lang perang pinadala ko. Puso ko yun, Lauro. Buhay ko yun. Binigay ko ang sarili ko ng buong buo. Umasa ako sa'yo kasi sinabi mo. Kasi pinaramdam mo na kahit bading ako, sasaya pa rin ang buhay ko. Na may magmamahal sa akin, natanggap ako. Pero sa bandang huli, ipaparanas mo rin pala sa akin ang maloko. Sinigawan niya si Lauro at itinulak ang dibdib nito. Tumakbo, galit na galit siya. Basag na basag ang kanyang puso sa ginawa sa kanya ng taong pinakamamahal. Bumaba si Daniel mula sa tricycle, hawak ang kanyang maleta. Namumugto ang mga mata, tila ubos na sa pagod. Wala siyang text, walang pasabi, ang gusto lang niya'y makauwi. Pagdaan niya sa maliit na gate nila, natigilan ang bunsong kapatid niyang si Liza. Nabitiwan pa nito ang hawak na walis. Kuya? Kuya Daniel! Bulalas nito. Tumingin siya rito, wala nang pakialam kahit makita pa ang namumugto niyang mga mata. Bakit ka nandito? Sabi ni Liza bago sumigaw papasok ng bahay. Mama! Papa, si Kuya Daniel dumating. Nakauwi na po siya.
Mabilis lumabas ang kanyang ina habang kasunod ang tatay niya. "Anak!" wika ng nanay niya at gulat na gulat. "Bakit di mo man lang sinabi? At bagyan niya ng itsura mo. Anong nangyari?" Hindi makapagsalita si Daniel. Parang may bumara sa lalamunan niya. Binitiwan niyang maleta sa may pintuan at tinakpan ang nanginginig na kamay ang mukha. "Kuya!" bulong ni Nene habang lumalapit. "Anong nangyari?" Doon na sumabog ang iyak ni Daniel. Mahina lang nung una, isang impit na ungol, pero agad bumigay ang tuhod niya at naupo sa lumang bangko sa ilalim ng punong mangga. Umiiyak siya na parang bata sa harap ng kanyang mga magulang. Nilapitan siya ng ina at agad siyang niyakap. "Anak, Diyos ko! Bakit? Anong nangyari?" Si Lauro po. Sa kanya po ako unang pumunta at may nalaman po ako." Pigil ang hikbi ni Daniel. Lumapit si Mang Ernesto at seryoso ang mukha. "Anong tungkol kay Lauro?" Tumingin si Daniel sa ama niya. "May pamilya na po siya, Papa. May anak at may asawa na. Tinago niya po sa akin." Napasinghap si Nene. "Ha? Kailan pa, Kuya Daniel? Kaya palang tagal na naming hindi nakikita." Napatulala si Aling Cora. "Akala namin ayos pa kayo. Hindi ba't ikaw ang nagpapadala para sa bahay niyong dalawa?" Tumango si Daniel ng mapait. "Opo, pero hindi naman po nila tinirhan. Mukhang nabuo naman po ang bahay saka ang salon. Kaso, niloko nga lang po ako." Tahimik na umupo si Mang Ernesto sa tabi niya. "Anak, nasa abroad pa lang po ako. Ramdam ko na. Paunti-unting lamig. Paunti-unting pag-iwas. Akala ko pag uwi ko babawi po kami sa relasyon naming dalawa. Pero may iba na pala siyang mundo. Nakabuntis po siya. Mas masakit pa kasi babae po ang pinalit niya sa akin. Bakit ba kasi naramdaman kong bakla ako?" Mas lalo siyang napaiyak. Napasigaw si Liza. "Grabe naman siya, Kuya Daniel. Ni hindi man lang siya nagsabi. Wala rin siyang message sa amin. Kaya pala." Tumingin sa malayo si Aling Cora habang nanginginig ang boses. "Napakabait mo sa kanya, anak. Mabait na bata din si Lauro noon pa man. Hindi ko akalaing lolokohin kanya ng ganito." Napabuntong hininga ang kanyang ama at bahagya siyang niyakap. Alam kong hindi ako naging madali sa yung... Alam kong hindi ako naging madali sa'yo nung una. Lalaki ka pero bakla ka. Hindi ko alam kung paano kita poprotektahan noon. Takot ako sa sasabihin ng mga tao. Pero hindi ko sinabi sa'yo kung gaano kita ipinagmamalaki. Lahat ng padala mo, lahat ng sakripisyo mo pinahahalagahan ko. Namin, ng mga kapatid mo at ng nanay mo. Pero mas masakit, Daniel. Masakit para sa akin na kahit buo na ang loob kong tanggapin ka, kahit proud ako sa'yo, sa dulo masasaktan pa rin ako na hindi ka pinili ng mga taong gusto mong mahalin. At hindi dahil kulang ka, kundi dahil duwag siya. Duwag siyang panindigan ka." Hindi na napigilan ni Daniel ang muling paghagulgol. Hindi na mula sa pagkabigo, kundi sa bigat ng pagmamahal na ngayon lang niya naramdaman ng buong buo. Ipinatong ng ama niya ang magaspang na kamay sa balikat niya. "Anak, hindi mo kasalanan na bakla ka. At lalong hindi mo kasalanan kung iniwan ka. Huwag mong isipin kahit kailan na hindi ka sapat." Gabi na nang humiga si Daniel sa lumang kama sa kanyang silid. Hinayaan na muna siya ng kanyang pamilya na magpahinga. Dahil ang pag-uwing yon, hindi rin naman maituturing na selebrasyon dahil sa mga nangyari. Nandoon pa rin ang sakit. Pero alam niyang hindi siya mag-iisa sa pagdadala ng sakit na nararamdaman. At kahit hindi siya pinili ng lalaking minahal niya, pinili siya ng pamilyang hindi kailanman bumitiw sa kanya. Lumipas ang mga buwan, nasasaktan man si Daniel sa lahat ng mga nangyari, kailangan niya pa rin maging matapang para harapin si Lauro. Hindi niya naman pwede basta pabayaan ang pinaasikaso niya ritong bahay at salon. "Daniel," mahinang boses ni Lauro nang magkita silang dalawa sa dati nilang kinakainan na restaurant. Kumuyom ang mga kamao ni Daniel sa kanyang kandungan. "Bilisan na lang natin para matapos na to at mawalan ako ng koneksyon sa'yo."
Marahang tumango si Lauro at dahan-dahang umupo sa harap niya. Pumagit na ang katahimikan na parang karagatang hindi matawid sa pagitan nilang dalawa. Siguro, kahit ilang beses pang ipunin ni Daniel ang lakas ng loob at tapang niya, kapag nasa harap na si Lauro, bibigay pa rin yon at rurupok na parang isang kahoy habang lumilipas. At sa huli, nagsalita si Lauro. Bago ang lahat, gusto kong magpaliwanag sa'yo ng mas kalmado tayong dalawa. Huminga si Daniel ng malalim. Kung ano mang ipapaliwanag mo, sige makikinig ako. Pero wag mong asahan na papatawarin kita. Yumuko si Lauro. Nabuntis ko siya ng panahong naguguluhan ako. Alam kong bading ako. Alam ko sa sarili ko na mahal kita. Pero naging mahina ako at nagpadala rin naman kay Jenna. Hindi ko rin alam kung paano. Basta hindi ko rin nakalain na magiging ganito. Humarap si Daniel sa dati niyang kasintahan. Hindi mo akalaing magiging ganito? Sa ilang taon nating nagsakripisyo, ikaw pang naghanap ng totoo sa iba. Bakit? Sa ilang taon nating relasyon, hindi ba yung totoo para sa'yo? Pinilit mo lang bang sarili mo, Lauro? Kasi pakiramdam ko totoo lahat ng yon. Ang dami na nating pinagdaanan. Pero sa bagay, sabi mo nga naguguluhan ka, diba? Mas na-realize mo na nagkakagusto ka sa babae. At alam mo ang masakit, kailangan kong tanggapin. Kasi anong laban ko ron sa asawa mo? Babae yun eh. May matres yun. Ako wala. Hinuhusgahan pa. Kaya sisikapin ko na lang naintindihin. Pero hindi ibig sabihin na kaya kong patawarin ang ginawa mo sa akin. Kasi kahit anong paliwanag pang sabihin mo, malinaw na niloko mo ko. Napayuko si Lauro. Wala akong balak na saktan ka. Hindi ko rin binalak ang lahat ng to. Pero nang malaman kong buntis siya, hindi ko na kayang talikuran. Galit na galit din ang pamilya ni Jenna sa kanya. May anak akong kailangang panagutan. Kailangan ko rin siyang panagutan dahil baka kung ano pang gawin niya sa bata noon. Kinagat ni Daniel ang labi niya at pilit pinipigilan ang panginginig. At ako, lahat ng pinundar ko, lahat ng tiwalang binigay ko, saan mo nilagay? Bumagsak ang mga luha ni Lauro. Hindi na wala. Mahal pa rin kita, Daniel. Hindi ko kayang hututan ka ng pera. Alam mo yan. Alam niya naman yon. Sa ilang taon nilang pagsasama ni Lauro, napatunayan niyang hindi ito mukhang pera. Ito pa nga ang madalas niyang utangan noon. Pero siguro, pagsubok na nga lang talaga sa relasyon nila. Baka hindi talaga sila ang para sa isa't isa. Mapait na tumawa si Daniel. Mahal mo pa rin ako. Pero pinili mong magpakasal sa iba. May anak ka na, may asawa ka. At ako, anong tawag mo sa akin ngayon? Alaala na minsan kang naging bading. Tapos ngayon, magpapakalalaki ka para sa asawa mo, para sa anak mo. Nabigla ako sa ginawa mo. Walang hiya ka. Ilang taon kitang minahal tapos ganito lang. Alam ko namang imposible ang happy ending sa mga bading. Pero nang nakilala kita, pinaramdam mo sa akin na katanggap-tanggap ako. Okay sa'yo kahit ako yung bading na bading. Pero hindi eh. Pinatikim mo lang sa akin saglit ang fantasy na yon. Hindi mo binigay sa akin panghabang buhay. Muling tumulo ang mga luha ni Lauro. Mahal kita. Pero kailangan kong piliin yung tama. Kailangan kong piliin ang anak ko. Ang pamilya ko. Hindi ko alam kung paano ko babawiin ang lahat. Wala akong karapatang humingi ng tawad. Pero Daniel, patawad. Patawad kahit huli na. Pinilit ni Daniel na hindi lumuha. Gusto niyang sumigaw, murahin, itapon ang lahat ng alaala nila sa mukha ni Lauro, pero walang lumabas mula sa kanya. Dahan-dahan siyang tumayo. Gusto kong sabihin na galit ako. Gusto kong ipagsigawan na sinira mo ang pag-asa ko. Pero ang totoo, hindi kita kayang saktan. Kasi kahit ngayong gumuho na ang lahat. Huminto siya habang nanginginig ang tinig. Mahal pa rin kita. At kahit galit na galit ako sa'yo, umaasa pa rin ako na maging masaya ka sa pamilya mo ngayon. Lumakad siya palayo habang mabigat ang dibdib. Sa likod niya, hindi na siya tinawag ni Lauro. Alam na nitong huli na rin naman ang lahat. Gumawa na rin naman ito ng desisyon.
kaya gagawa din siya ng desisyon para sa sarili. Yon ay ang magsimula muli, tuparin ang kanyang mga pangarap sa simula pa lamang. Maya-maya'y nakarating na siya sa bahay na ipinagawa niya. Maganda, may salon at nasunod sa plano. Gayunpaman ang kasabay niyang mangarap doon, iniwan at ipinagpalit na si Daniel. Amoy pintura pa ang loob, pumasok ang umagang sikat ng araw sa salamin. Ang pangalan sa itaas ng pinto, ang Salon Deluxe, ay kumikisla pa rin. May titik na D@L na kahulugan ng Daniel at Lauro. Paano to, Lauro? Sabay nating pangarap to. Pero ako na lang. Naluluhan niyang sambit. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinakamalapit na salon chair. Hinaplos niyang leather na sandalan. Umupo siya ron, nandun ang pangarap niya simula noong bata pa. Pero sa mga nangyari, hindi niya na makuhang maging masaya. Pero kailangan niyang piliting mangarap ulit. Abot kamay niya na, kaya bakit niya pa isusuko? Hindi dapat magpatinag si Daniel sa labis na sakit na nararamdaman. Napatingin siya sa kanyang phone nang tumatawag ang bunso niyang kapatid na si Liza. Agad niya namang sinagot iyon. Kuya, gusto mo magpadala ko ng friends para sa soft opening? May dalawa kaming friends na gustong magpa-haircut saka highlights. Okay lang ba? Sumagot si Daniel at bahagyang napangiti. Oo, salamat. Customer sila. Magpapakain din ako sa soft opening. Tulungan niyo rin akong maghanda. Maghahanap lang ako ng mga tauhan dito. Bubuksan ko na tong salon. Tumigil siya sandali at saka siya napangiti ng malawak. Mabigat pa rin ang lungkot sa dibdib ni Daniel, pero sa salamin ng salon, sa unang pagkakataon, may nakita siyang malinaw. Nakita niya ang kanyang sarili na pwedeng magsimula ulit. Sinimula na nga nila ang soft opening. Naging abala si Daniel sa mga kailangang gawin, kaya nang dumating ang araw ng pagbubukas, masaya siya dahil worth it ang pagod. Lalo kang gumaganda, Mare. Nakangiting sabi ni Ate Linda habang kausap niya sa video call. Balik ka na rito sa Canada. Nakakamiss ka. Mahina siyang tumawa. Okay na ako rito. May salon na naman ako. Ikaw ang pumunta rito at bumalik sa Pilipinas. Nagyelo ka na dyan. Kapag umuwi kayo, duman kayo rito para naman makabanding ko kayo. Natawa na lang si Daniel sa mga usapan nila. Maya-maya'y natapos na rin ang tawag. Nag-asikaso na rin siya sa pagtatakal ng handang pagkain. Ipapamigay niya sa mga kalapit niyang store at sa gasolinahan na malapit sa kanyang salon. Napatingin siya sa mga kapatid na umiinom at nagkakatuwaan kasama ang mga kaibigan. Papa, makikiupo lang Huwag iinom. Paalala ni Daniel sa kanyang ama. Tumango naman si Mang Ernesto. Oo, huwag kang mag-alala. Pumapapak lang ako ng kaunting pulutan at nakikipagkwentuhan. Lumabas na siya sa salon at namigay ng pagkain. Natigilan lang siya nang makita si Lauro sa madilim na bahagi sa tabi ng poste. Kasamang asawa nito at mukhang kanina pang mga ito roon. Si Lauro ang unang nagsalita. Congratulations sa pagbubukas mo ng salon. Alam kong galit ka at ayaw mo na kaming makita. Pero gusto ko lang makitang masaya ka na naabot mo ng pangarap mong salon. Gusto ko rin sana na humingi ng tawad sa'yo. Pati na rin si Jenna. Huminga ng malalim si Daniel. Tiningnan niya ang mag-asawang nasa kanyang harapan. Ilang buwan na rin ang lumipas simula nang mangyari ang lahat. Aaminin niyang masakit pa rin, pero alam niyang matatag siya para makaahon doon. Hali kayo, pasok kayo. May pagkain pa. Doon tayo sa loob mag-usap. Nasaan ang anak ninyo? Pinilit niyang maging kaswal dahil ayaw niya namang maging tunog bitter na bading. Pagkapasok ni na Jen at Lauro, biglang tumahimik sa loob. Napatayo agad ang kanyang ama at akmang susugudin si Lauro. Pero agad niyang pinigilan. Papa, kalma. Mag-uusap lang kaming tatlo. Okay na naman kami. Sige na, makipagkwentuhan ka na. Pakakainin ko sila. Si Lauro rin naman ang tumulong sa akin para maipatayo itong salon. Pinaupo na ni Daniel ang mag-asawa. Siya rin ang naghain ng pagkain sa mga ito. Gusto pa siyang tulungan ni Lauro pero hindi niya na ito hinayaan. Mabigat pa rin naman kay Daniel ang ginawa ng dalawa. Pero naisip niya na kung magsisimula siya ng panibago, ayaw niya na rin naman ang may maiwan pang galit na nararamdaman. Gusto niyang maging payapa at mapanatag ang isip niya.
Nang mailapag ang pagkain, hinayaan niya na munang kumain ng dalawa. Halatang hindi makakain ng maayos si Jenna. Bakas ang pagkailang sa mukha ng asawa ni Lauro. Kain na, Jenna. Malumanay niyang sabi. Napabuntong hininga si Jenna at tumingin sa kanya. I'm sorry. Mapait siyang napangiti. Ubusin niyo na lang muna ang pagkain niyo. Umiling agad si Jenna at bakas ang guilt sa mga mata. Sorry sa mga nasabi ko. Sorry sa mga ipinaratang ko sa'yo. Sa pagmamaliit ko sa'yo bilang bakla. I-insecure lang naman kasi ako. Aaminin ko. Inagaw ko si Lauro sa'yo. Matagal ko na siyang gusto, kaya inakit ko kahit alam kong bading siya. Gusto ko pa rin siya. Marahan siyang tumango. Hindi ko matanggap ang ginawa mo. Pero iintindihin ko. Dahil nandito na naman tayo sa resulta ng lahat ng ginawa niyong dalawa. Hindi na naman maibabalik at mababawi pa. Ngayong ikaw ang pinili, sana maging mabait kang asawa at mapagmahal kay Lauro. I-prioritize mo rin ang anak niyong dalawa. Nahihirapan kang intindihin ang relasyon namin ni Lauro dahil pareho kaming bading. Pero malalim talaga ang pinagsamahan naming dalawa. At parang kahit paulit-ulit naming ipaliwanag, hindi pa rin nila maiintindihan ng mga taong hindi naman nila nararamdaman ang nararamdaman namin. Pero ikaw, sa bagay, hindi mo rin naman maipaliwanag sa sarili mo, hindi ba? Nagmahal ka ng alam mong bading na hindi mo alam kung papatulan ka. Kaya kakaiba ka rin magmahal. Ngayon, alam kong mahal ako ni Lauro, pero alam kong mas mahal ka niya ngayon. Kasi kung hindi, hindi ka niya pipiliin kaysa sa akin. Kahit ilang beses ka pang mangakit, hindi siya bibigay sa'yo. Kaya huwag kang ma-insecure. Kahit bading si Lauro, handa siyang maging asawa at ama sa anak ninyo. Tumulo ang mga luha ni Jenna at halatang nahiya sa mga pinagsasasabi nito noon. Sorry talaga. Ang baba ng tingin ko sa'yo. Hindi ko naisip na ito baka totoo talagang relasyon yung dalawa. Hindi ko naisip na masasaktan kita. Tapos ngayon, ang bait-bait mo pa. Akala ko kasi makikipagsabunutan ka pa sa akin. Bahagya siyang napangiti at tumingin kay Lauro. At ikaw naman, pinili mo si Jenna kaya sana panindigan mo. Naniniwala akong mahal mo na siya at naguguluhan ka lang. Pero iparamdam mo sa asawa mo na mahalaga siya. Na mahal mo siya. Para maging magandang pagsasama nyo. Huwag mo na ring sigawan. Yumuko si Lauro at mabilis na pinunasan ng mga luha bago tumango. Sorry talaga. Sorry sa mga nagawa ko. Sorry sa mga pangakong binali ko lang. Ngumiti na lang siya. Okay, pipilitin ko ang sarili ko na patawarin kayo. Basta ipangako nyo sa akin na worth it itong choices na ginawa nyo sa buhay ninyo. Pinili nyo itong dalawa. Ayokong dumating ang panahon na magsisi kayo. Pinagmasdan niyang mag-asawa. Magulo rin naman siguro para sa mga itong nangyari. At gusto niyang maniwala na lang na kapag may nawawala sa buhay niya, may mas magandang darating at karapat-dapat. Mas lalong gumandang salon. Hindi napigilang sabi ni Lauro. Bahagyang ngumiti si Daniel at humalukip-kip. Oo, pinaganda ko talaga. Lalo na ngayon, ako na lang ang nakatira sa pangarap ko. May staff na rin ako. Sana nga maraming kliyente. Sinabayan ni Daniel ang mga ito sa pagkain. Hindi pa rin naman kasi siya kumakain. Maya-maya'y magaan na silang nagkwentuhan at nagtatawanan. Salamat Daniel, salamat talaga. Mataman siyang tiningnan ni Lauro. At pasensya na ulit. Napangiti siya at niyakap ito. Maging masaya ka na sa buhay mo ngayon. Magiging masaya rin ako. Tumikhim naman si Jenna. Ang tagal magyakapan ng mga bading na to. Natatawang hinila ni Daniel si Jenna. Oh sige, halika dito bruha. Group hug tayo. Masyado kang selosa. Ikaw na nga ang asawa. Pare-pareho silang tumawa. May bigat pa pero kaunti na lamang. At alam ni Daniel simula ng araw na yon, may mabubuong pagkakaibigan sa pagitan nilang tatlo. Siguro malulungkot si Daniel dahil bihira lang naman para sa isang bading na katulad niya ang magkaroon ng totoong pag-ibig. Pero hindi niya rin naman mapipilit kung hindi para sa kanya. Kung hindi nakalaan para kay Daniel, wala siyang ibang gagawin kundi tanggapin na lang ang nakatadhana para sa kanya. Daniel! Masiglang bati ni Lola Ising nang makapasok sa kanyang salon. Bukas ka na ba, iho?
Lola, ano ba naman po yan? Kitang bading, iho pa rin. Para sa inyo po, Lola, laging bukas. Nakangiting sagot niya sabay bukas ng pinto. Namalengke ka, Lola. Anong gupit ang gusto mo? Gusto ko sanang ipakulot. May binyag kasi sa linggo. Nakakahiya naman kung parang walis ang buhok ko. Saka lagyan mo na rin ng kulay. Ang dami ko ng puting buhok. Saad ni Lola Ising. Tumawa si Daniel at inalalayan ito paupo. Hindi naman po mukhang walis ang buhok mo, La. Ako po ang magkukulot. Yung staff ko po ang magkukulay ng buhok. Habang marahan niyang inaayos ang maputit malambot na buhok ni Lola Ising, may gumaan sa dibdib ni Daniel. Kapag nakikita niya ang sarili sa salamin, nasisiyahan siya palagi. "Kumusta ka na, Daniel?" Tanong ni Lola habang nakatingin sa salamin. "Wala ka ulit boyfriend. Abay mag-boyfriend ka na. Gumaya ka na lang kay Lauro na nagkaasawa at nagkaroon ng anak. Baka para sa babae ka talaga." Umiling agad si Daniel at diring-diri. "Lola, wag na lang. Kung hindi gwapo at papang irereto, wag na lang po. Masaya naman po ako, Lola. Masaya po ako sa mga kapatid ko at mga pamangkin." "Pero iba pa rin kapag may pamilya at sariling anak." Banayad na sabi pa nito. Ngumiti lang siya. "Hindi na po. Hindi ko naman kailangan ng kapareha para mabuo ulit. Saka kaya ko na rin pong mag-isa. Okay din po ako sa mga pamangkin ko. Sa kanila ko na lang po ibubuhos ang atensyon ko. Pero kung may dumating na gwapo, susubukan po ulit. Bahala na po kung anong ibigay sa akin sa buhay na to." Pagsapit ng tanghali, dumating ang dalawang batang lalaki. Isang mahiyain at isang tawa ng tawa. Parehong malalago na ang buhok. "Tita Daniel," bungad ng mas matanda, "pwede po kaming magpagupit? Si Mama po kasi dito daw po kami pumunta kasi nagbibigay ka daw po niyang discount kapag bata." Ngumiti si Daniel. "Oo, nagbibigay ako. Umupo na kayo. Ako nang bahala. Magiging gwapo kayo. Promise." Pagsapit ng dapit hapon, umalis na ang huling customer habang kumakaway. Naupo si Daniel sa tabi ng salamin, pinagmamasdan ng mga ilaw sa kalsadang unti-unting nagsisindihan. Huminga siya ng malalim, nagkaroon na siya ng kasiyahan habang iniisip ang sarili, ang mga bagay na itinayo niya, at ang mga pinili niyang panatilihin. "Kuya!" sigaw ni Liza mula sa kusina. "Saan mo nilagay yung pink na lobo? Kulang kami sa likod." "Nasa ilalim ng mesa, yung tabi ng sofa." Sigaw pabalik ni Daniel habang abalang-abala ang mga braso sa paghahalo ng sarsa ng spaghetti. Araw ito ng ika-7 kaarawan ni Zia, ang paborito niyang pamangkin na anak ni Nene. At gaya ng nakasanayan, si Daniel ang punong abala sa party planning. Sa likuran, mga batang nagtatakbuhan sa bakuran, may dalang mga lobo na parang may sariling buhay. "Uy, huwag kalimutan ang unicorn headband ni Zia." Paalala niya sa mga pamangkin na inaayos ang suot ng bata. Lumapit si Zia at ang kamay ay nasa bewang. "Tita Daniel, fierce na ba yung eyeliner ko?" Lumuhod si Daniel at tiningnan ito na parang isang fashion judge. Okay sana pero kulang pa sa attitude. Saka bakit fierce? Dapat cute. Bata ka pa." Ngumiti si Zia at nag-pose. "Ganito?" "Yes, ganun." Pumalakpak si Daniel. "Zia, girl, next year ikaw na magtuturo sa akin. Nene, pang model tong anak mo. Isama na natin sa audition. Masyadong bibo." Makalipas ang ilang oras, nakaupo si Daniel sa monoblock chair, umiinom ng malamig na melon juice at pinagmamasdan ang mga batang tumatawa habang binabasag ang pinyata. "Kuya," sabi ni Liza at nakaupo sa tabi niya habang may hawak na paper plate ng spaghetti at pritong manok. "Sabi ng mga taga-barangay hall, ikaw daw ang pinaka-life of the party sa lahat ng okasyon ngayon. Bakit daw hindi na lang organizer ang ginawa mong trabaho kaysa maging may-ari ng salon?" "Grabe naman. Kasalanan ko pa ba na marami akong talent at saka skills na alam? Pati yung burol ng kapitbahay. Ako pa rin ang inimbita para mag-ayos ng bulaklak." Biro ni Daniel at bahagyang napairap. Kasi nga kahit saan ka ilagay, may ganda at saya." Tugon ni Liza. "Alam mo yon, kaya nagtataka ako bakit wala ka pang jowa." Lumambot ang ngiti ni Daniel. "Hindi ko naman nakalain na ganito pala ang magiging buhay ko.
Saka wag kang umasa magkakaroon na rin ako ng jowa. Masaya na akong single. Kung may dumating, edi kikilatisin. Kung wala, okay na rin naman kahit ganito lang. Nakokontento naman ako. Masaya ka ba? Tanong ni Liza. Tiningnan ni Daniel ang mga bata, ang mga kapitbahay na may dalang buko pandan at sorbetes. At saka ang maliit na mesa sa loob ng bahay kung saan nakalagay ang litrato nila ng kanyang ina, ama at mga kapatid na masaya at buo. Oo, Sabi niya nang may katiyakan. masaya ako. Kaya hindi nyo kailangan mag-alala sa akin. Pagsapit ng gabi, naglakad pa uwi si Daniel kasama ang panganay niyang pamangkin na si Marian, na gustong matulog sa bahay niya. Tita? Tanong ni Marian. Ikaw ba, wala ka pong boyfriend? Tumawa si Daniel. Aba, grabe ka sa tanong. Walang preno. Bakit ba yun palagi ang tanong nyo sa akin? Hindi ba normal sa isang bading na walang boyfriend? Curious lang naman po kasi ang bait mo po. Saka marami naman po akong nakikita na may mga karelasyon ng mga bading. Bakit wala po sa'yo? Tahimik na naglakad si Daniel habang nakatingin sa mga bituin. Alam mo, minsan, akala natin kailangan natin ng ibang mamahalin para buo tayo. Para katulad tayo ng ibang tao. Pero ngayon, tingnan mo ako. Huminto siya at ibinok ang mga braso. Buo, masaya at feeling young. Tumawa si Marian. Tita talaga? Ayaw maniwala ng mga tao na kontento na nga si Daniel sa buhay na mayroon siya. Pero mukhang may isang biyaya na darating sa kanya na hindi niya inaasahan. Jessa, ilak mo na rin yung sa likod ah. Bulalas ni Daniel sa staff niya sa likod. Opo, madam. Sagot ni Jessa mula sa stock room. Tapos ko na rin pong ayusin yung mga shampoo bottles. Bukas na lang po yung inventory. Tumangot si Daniel, bitbit ang maliit niyang canvas bag, may lamang ledger, isang tiklop ng pamaypay at natirang cupcake mula sa birthday ni Zia noong isang linggo. Papunta siya sa pinto ng salon para i-flip ang karatulang open papuntang closed, nang bigla siyang nakarinig ng iyak ng bata. May umiiyak? Bulong niya sa sarili. Inilapit niyang tenga sa direksyon ng tunog. Mahina nung una, pero palakas ng palakas. Hindi pusa, hindi aso, kundi isang sanggol. Jessa! Sigaw ni Daniel at binitiwan ng bag. Buksan mo yung ilaw sa labas. May umiiyak. Dali-dali siyang lumabas at tinunto ng tunog patungo sa makipot na eskinita sa gilid ng salon, kung saan nila karaniwang inilalagay ang mga basura. Diyos ko! Bulong niya nang mapansin ang isang bagay na balot sa maruming kumot na nakasiksik sa pagitan ng dalawang basurahan. Lalong lumakas ang iyak, parang bumagsak ang puso ni Daniel nang makita ang sanggol na parang itinapon lang na basura. Oh my God! Sanggol! Bagong panganak pa! Bulong niya at mabilis na lumuhod para kunin ang bata. Wala nang pakialam kahit mabaho pa ang mga basurang naroon. Tumakbo si Jess sa palabas, hawak ng cellphone. Sino walang puso na gumawa nito? Marahang binuka ni Daniel ang kumot. Isang batang babae, pulang mukha, nanginginig at namamalat na sa kaiiyak. Ang puso ay tila pinutol ng walang ingat. Mahigpit ang pagkakakuyom ng maliit nitong kamao. Mabilis niya itong dinala sa salon. Hinubad ni Daniel ang suot niyang jacket at ibinalot sa sanggol. Baby, nandito na ako. Bulong niya habang marahang niyuyugyug ito. Okay na, magpapabili ako ng gatas mo. Tumingala siya kay Jessa. Tingnan mo kung may mabibili pang gatas at chupon sa drugstore. Bilisan mo. Ang nanay nito, kung sino ka man, wala kang puso. Mas mahigpit niya pang niyakap ang sanggol habang nanlalamig ang dibdib niya sa galit. Bata to, hindi basura. Mas masahol pa sa hayop ang nanay nito. Kaloka. Sana iniwan na lang sa tapat ng parlor kaysa sa basurahan. Paano kapag nakuha ng mga magbabasura at aksidenteng na itapon sa truck? O kaya nilapan ng asong gala? Lumuhod si Jessa sa tabi niya. Madam, anong gagawin natin? Walang pag-aalinlangang sumagot si Daniel. Sa akin na to. Huwag nang sabihin sa barangay. Wala akong asawa, wala akong anak. Pero kung kailangan niya ng pamilya, ako na yun. Sa papeles, magpapatulong ako sa mga kapatid ko. Ako nang mag-aalaga dito. Wala akong pechay pero kapag nagkaroon ako ng anak, kaya ko namang panindigan. Napahinga ng malalim si Jessa. Sigurado ka po? Tumango si Daniel habang patuloy na hinihele ang sanggol. Hindi ko alam kung paano maging nanay.
Lalo na't bakla ako. Pero ang alam ko, hindi na niya kailangan maramdaman ulit ang tinapon siya. Hindi na siya kailangang iwan ulit. Lumipas ang mga linggo, naging instant mommy at daddy na siya sa isang batang napulot sa basurahan. Pinangalanan niya itong Hope at habang tumatagal, napagtanto ni Daniel na kay Hope na umiikot ang mundo niya. Nagsimulang tumaba, ngumiti at tumawa tuwing gumagawa ng nakakatawang tunog si Daniel. Dala-dala niya si Hope saan man, nakataling mahigpit sa dibdib habang nagwawalis ng sahig, nakabalot sa pastel na kumot sa tabi ng dryer, at mahimbing na natutulog sa crib sa likod ng cashier desk. Kapag may kemikal na pwedeng maamoy sa salon, pinaaalaga niya muna sa kanyang ina't ama. Kuya Daniel, alam mo, iniwan ka ng taong mahal mo dati, pero ngayon may anak kang hindi mo sinilang pero pinili mong mahalin. Nakangiting sabi ni Nene. Baka siya talagang nakalaan sa'yo. Lahat ng pagmamahal mo, ibibigay mo pala sa isang anak, Kuya Daniel. Kumalabog ang puso niya. Siguro nga, hindi ko siya ipinanganak, pero sa unang iyak niya, nang makita ko siyang kawawang-kawawa sa basurahan, parang ipinanganak ulit ang puso ko. Lumipas pa ang mga taon, sobrang bilis na hindi niya namamalayan. Nasa kindergarten na si Hope, hatid sundo niya pa at mas madalas na tambay sa salon, kaya kahit bata pa lang, palong-palo na sa pagpapaganda. Mare, magpaayos ako ng roots ko, sabi ni Jenna sa kanya kasama ang anak nito na sinundo sa school. Tiningnan agad ni Daniel ang buhok nito. Ang tagal mo nang hindi nagpapaayos ng buhok. I-survive natin to. Baka mamaya ting-ting na lang to. Mami oh, sumbong agad ni Hope sa kanya. Nungaasar na naman si Edward. Pangit daw ako. Pinamiwangan niya ang anak ni na Jenna at Lauro. Hoy, Edward! Bakit mo tinatawag na pangit ang anak ko? Ang ganda-ganda niyan. Saka huwag nga kayo mag-away. Mag-best friend naman kayo. Ngayon, nag-aaway kayo. Mamaya, hindi na kayo mapaghiwalay. Huwag kayong masyadong malikot dyan. Manood kayo ng TV. Ililipat ko sa Cartoon Channel. Tawang-tawa naman si Jenna habang umuupo sa salon chair. Pasensya na sa anak namin ni Lauro. Umamin lang kagabi. Crush niya raw ang anak mo. Crush lang naman. Nanlaki ang mga mata ni Daniel. Anong crush? Baka mamaya magkatuluyan pang mga yan. Magiging magbalae pa tayo. Bruha ka. Inayos niya na ang buhok ni Jenna. Sa nakalipas na mga taon, naging mag-best friend sila ng asawa ni Lauro. Wala na rin naman siyang feeling sa ex niya. Magkaibigan na lang talaga sila na may kanya-kanyang pamilya. Hindi man yun ang inaasahan, pero at least, hinayaan pa rin ng Diyos na maging masaya sila sa piling ng mga batang naging bunga ng lahat ng sakit, pagmamahal, at mga piniling desisyon noon. Ipinapaalala ng kwentong ito na hindi laging dumarating ang pag-ibig sa paraan na inaasahan natin. At minsan, ang taong pinakamamahal natin ang siya ring unang makakasakit sa atin. Ngunit sa bawat pagkawasak, palagi nating tandaan na may paghilom pa rin. Tandaan din natin ang pagiging bakla, ang pagiging mag-isa ay hindi kailanman hadlang sa pagiging karapat-dapat magmahal at mahalin, maging isang magulang at bumuo ng tahanan. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.